Mula pagkabata, inasam ko na maging maligaya, kapiling ang mga minamahal ko. Pero bakit ganoon? Bakit parang ipinagkait sila sa akin? At ngayong abot kamay ko na ang mga pangarap ko. Bakit may nananakit pa rin sa akin? Wala bang kaligayahang laan para sa akin? At kung meron, nasaan ang kaligayahan? Mr. Romántico. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga taga-subaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat pong yan dito sa ating dulang. Mr. Romántico. Anak, bakit narito ka pa sa sala? Hindi ba dapat natutulog ka na? Ayaw ko pa pong pumasok sa kwarto ko. Hindi pa po ako inaantok. May problema ka ba, anak? Nay, kahit po artista na ako, ayoko pong mabago ang kinalakihan ko. Iyon pong itinuro sa akin ni Nanay Leonora at Tatay Tomas. Ano yun, Nika? Ang hindi po paglilihim sa magulang. Kaya gusto ko pong sabihin sa inyo ang nangyari kanina. Nika? Si Reister po. Oh. Nagtapat po siya ng pag-ibig sa akin kanina. Ano? Anong sinabi mo sa kanya, anak? Tinanggap mo ba ang pag-ibig niya? Kailangan pa ba ni Nika yun, Beshi? Magaling naman siyang kumanta. Oo, para sa mga commercial na gagawin niya. Ibig pong sabihin, kukuha po ako ng lesson sa dancing and modeling? Yes, para sa acting workshop din. Tita, bumagay po kaya sa akin ng magsayaw? Naku, Nika baby. Bagay sa'yo yun, no? Tanggalin mo lang ang kahinhinan mo. Para mo naman sinabing maglandi siya. Hindi naman, Besh. Para lang maging graceful siya. Sige po, Tita Sandra. Kung para sa ikabubuti ng karir ko, payag po ako. Very good. Yan ang gusto ko sa'yo, Nika. Masunurin ka. Tama. Ay, siya nga pala. May sinabi sa akin ng nanay mo. Nagtapat na raw sa'yo si Reister. Opo. Yesterday lang po. Kaya hindi ko pa po nababanggit sa inyo ni Tita Ludi. Ay, salamat naman. Kasama pala, Kit. Opo naman, Tita. Pero sabi ni Aling Caridad, hindi mo raw tinanggap si Reister. Dahil wala pa po sa isip ko ang pag-ibig. Gusto ko muna mag-focus sa career ko at sa pag-iipon. Pero sabi po niya, maghihintay siya ng tamang panahon. Ay, nakakaloka. Naalala ko nung una akong niligawan. Sasabihin niyo ba sa fans niyo ang panliligaw niya? Kapag may nagtanong daw po, sasabihin niya. Kasi ayaw daw po niyang paglaruan ng mga fans namin. Yun ang tunay na lalaki. Merong P. Anong P, Betty? P. As in, paninindigan. Tita Sandra, gusto niyo raw akong makausap? Yes, Reister. Tungkol ito sa panliligaw mo sa alaga ko. Malinis pong intention ko sa kanya, tita. Noon pa po, may feelings na ako kay Nika.
Madalas ko nga po siyang tingnan nung nasa workshop pa kami. At yun din pong dahilan kung bakit ko po ginustong maging ka-love team niya. Alam mo, Reister, magandang maging inspiration ang love. Dahil lalo kayo magsisikap. Pero sana, huwag mong mamadaliin ang alaga ko, ha? Alam mo naman, marami pa siyang dapat asikasuhin. Dahil kumbaga sa bulaklak, ngayon pa lamang siya namumukadkad. I understand, Tita. And don't worry, I will wait for the right time. Promise siya na. May problema ako, girl. Ano yun? Paubos ng budget ko eh. Wala naman akong movie ngayon. Wala rin guesting at shows. So, anong gusto mong gawin ko? Sama mo naman ako sa mga projects mo. Ayoko kasi mag-withdraw sa savings ko. Alam ko na. Alam ko na ang dapat mong gawin para magkapera ka. Don't tell me may pakikilala kang DOM. Correct. Actually, dalawa sila eh. At sa akin lang sila may interest. Pero, dahil sa committed pa ako kay Amador at friendship naman kita, sa'yo ko na lang sila ibibigay. Sa bagay, single naman ako ngayon. Sige na nga. Pero wag naman yung sobrang tanda, ha? Sana yung tulad lang ni Amador para naman may buhay pa rin kahit paano. Oo, huwag ka mag-alala. Mai-enjoy mo yung kanilang pera. Pero, pagdating sa sex, ay naku dahil, huwag ka na umasa sa kanila. But why? Ikaw kasi pagtatrabahuhin nila pagdating sa kama. Yung iba pa nga dyan, umiinom pa ng gamot para may itagal sila. Ganon? Kaya lang, ayun, wala akong sineryoso sa kanilang lahat. Kahit yung sinabi mong first love mo? Umuwi ka na. Magbihis ka at magpaganda ng gusto. Dahil tonight, ipakikilala ko sa'yo yung dalawang dirty old man. Wait. May sasabihin pa ako. Ano naman? Sabi ni Reister sa isang interview, naliligaw na rin siya kay Nika Marquez. Ito naman talaga yung sweet-sweetan nila. Baka nga mag-on na sila eh. Ayaw lang umamin para lalong mapag-usapan. Napaka-arte talaga nila. Lalo na yung si Nika Marquez. Nandiligo na para si Reister kay Nika, Tito Narciso. See? Nagbabasa ka rin ng write-ups about Nika. Sabi niyo wala na bang masama? So I did. Anong masasabi niyo sa pandiligaw ni Reister, Tito? Para sa akin, ayoko nun. Baka masira ang karir ni Nika. Sayang naman ang maganda niyang image. Nahuli rin kita sa wakas. Sinasabi ko na eh. Gusto mo rin si Nika. At sana hindi mo na siya pinaligawan ni Sandra. May tumatawag sa cellphone ninyo. Yes, excuse me. Sasagutin ko muna ito. Okay. Hindi ko rin gusto ang pandiligaw na Reister kay Nika. Dapat magkahiwalay sila. Oh, honey. Magaganda. Gusto ko lahat ng dress at saka yung shoes na dala mo sa akin. Thank you. Binili ko ang lahat ng yan para maisuot mo sa mga pupuntahan nating gatherings. Para naman mapansin uli ang honey ko. Salamat sa pagiging concern mo sa akin. Ikaw lang kasi, pinagdududahan mo ako. Alam mo, sa pagbabasa ko ng mga magazine at maging sa social media, napansin ko na mas marami ng publicity si Nika at Reister kesa sa'yo. What? At yun ay dahil sa pandiligaw ni Reister kay Nika. Walang kwentang yon. Kaya dapat masira mo sila. Mapaghiwalay mo.
para mabaling uli sa'yo ang atensyon ng lahat. Talagang gagawin ko yon. Hindi ako papayag na makuha ng iba ang kasikatan ko. Teka, saan ka pupunta? Sisimulan ko na ang pagsira sa kanila. Galit na galit si Alona. Ganyan ka. Magalit ka. Ilayo mo si Reister kay Nika. Para sa akin. Kanina ko pa po napapansin na matamlay kayo, Inay. Anak, sigurado ka bang mabuting tao si Reister? Nay, bakit naman po ganyan ang tanong niyo? Sagutin mo muna ako. Nakilala ko na po sa pamamagitan ng video call ang family niya. At mukha naman po silang mabait. Pero si Tita Sandra ang mas nakakakilala sa kanila. At ayon sa kanya, mabait si Reister. Bakit po ba? May mga nabasa kasi akong post sa social media. May girlfriend na raw si Reister. At niloloko ka lamang daw niya. Ano po? Hindi mawala sa isip ko ang ipinakita sa akin ni Inay na post sa social media. Parang nasasaktan ako. Sabi pa doon, niligawan lang daw ako ni Reister para mapabilis ang pagsikat niya. Tulad sa ibang artista na sumikat ng husto nang magkaroon ng love team. At ako naman daw, naniniwala sa pambobola ni Reister. Hindi si Alona ang nag-post ng nabasa namin. Dapat kayang paniwalaan ko yun. Bakit ba kahit ngayong artista na ako, nalulungkot at nasasaktan pa rin ako? Ganito ba talaga ang buhay? Hindi maaaring maging maligaya ng matagal. Nika, Tita Sandra, Aling Caridad, maaga po ako nagpunta dito dahil may gusto po akong sabihin sa inyo. Tungkol sa Reister? At tungkol po sa isang post sa social media na kalat na tungkol po sa akin. Nabasa ko yun. At alam na rin ni Nika. Mabuti ikaw ang unang nagbanggit ng tungkol doon. Kasi, Nika, Aling Caridad, Tita Sandra, hindi po totoong post na yon. Huwag po sana kayong maniwala doon. Wala akong girlfriend. At mahal ko po si Nika. Kaya ko po siya niligawan. Tinanong ko na rin ang manager mo tungkol doon. Katatapos nga lang namin mag-usap nang dumating ka. At yan din ang sinabi niya. So huwag kang kalala. Naniniwala ako sa iyo. Salamat po. Nika, Aling Caridad. Tatapating kita, iho. Naguguluhan ako. Hindi ko alam kung sino ang paniniwalaan ko. Yun din ang nararamdaman ko, Reister. Nika, Aling Caridad, aaminin ko, magulo talaga si showbiz. Ganon din naman sa social media. Pwede kang gumawa ng fake account para makapanira ng tao. Ibig mong sabihin, galing sa fake account ang post na yun? Oo, Aling Caridad. Nag-check na kami ng manager ni Reister. At iyon ang nalaman namin. Ganon din po ako, Tita Sandra. Pero bakit gagawin yun ang nag-post nun? Hindi naman siya si Alona. Hindi tayo nakatitiyak, Nika. Pwedeng siya yon. At pwede rin namang
umupa siya ng troll. Ang hirap naman pala. Kaya nga dapat alagaan natin ang mga tunay na taong nakakasalamuha natin dito sa showbiz. Ibig ko sabihin, yung mga taong tapat at hindi plastic. Nika, Alcaridad, handa po akong dalhin dito ang parents ko para makausap ninyo. Huwag na. Baka mamaya may makaalam pa at isulat at palabasin na mamanhigang ka na. Tama si Inay Reister. Oo na. Naniniwala na kami sa'yo. Buti naman, wala na kayong problema ni Reister. Magandang ginawa niyang pagkausap sa inyo. Opo, gumaan po ang loob namin ni Inay. Ay, wait. May nag-message sa messenger ko. Oh my God! What's this? No! Bessie, bakit? Anong nabasa mo? Tingnan mo! Hindi! Sino gumawa nito? Sino? Ano nangyari, Bessie? Bakit ka nalang pag-iyak ni Nika ng masalubong ko? Tumakbo siya sa kwarto niya. Ako, kasi naman, Beshi, dahil dito sa isinend sa aking picture. Look! Oh my God! Sino mo lang yan gumawa nito kay Nika? Isa lang, Beshi. Isa lang kilala kong may malaking galit sa kanya. Yung pinsan mo. Ang sama talaga niya. Nabi mo pa. Hindi na siya naawa sa bata sa ginawa niyang ito. Oh God! Sinira niya ng gustong magandang imahe ni Nika. Ano ngayon ang gagawin natin? Para matulungan natin si Nika. Inay, hindi po ako yun. Hindi ko pa magagawa ang ganun. Alam ko, anak. Alam ko. Naniniwala ako sa iyo. Pero mukha ako po nakalagay sa katawan ng babaeng nakahubad na yun. Mukha ako. Jack, sinalbahe ang larawan mo. Hindi ko alam kung paano ginawa, pero yun ang kutob ko. Edited ang picture na yon, Aling Caridad. Nika? Tita Sandra, nakakahiya sa mga tao. Malamang naniniwala na silang ako ang nakahubad na yun. Ito na habang inaalala ko eh. Kaya ayaw ko na sanang mag-artista ka. Masasangkot ka sa kaguluhan ng showbiz. Masasaktan ka. At nangyayari na nga. Inay, wala naman po akong ginagawang masama. Bakit nila ako sinisira? Kasalanan mga abot din ang mga pangarap. Hindi, Nika. Ang umaapi sa'yo, siya ang may kasalanan. Huwag kayong maglala. Bibigyan natin ang katarungan ito. At anong gagawin mo, Sandra? Tito Narciso, kayo po lang sinabi ng sekretary ko na bisita ko. Sinadya akong puntahan ka rito para makapag-usap tayo ng gusto. Parang napakaseryoso ng sasabihin ninyo. Ano ba yun? Tungkol sa kumalat na umano'y bold fiction ni Nika Marquez. Nakita ko na yun. Pero hindi ako naniniwalang siya yun. Mukha lang niya pero ang katawan, hindi siya. Yun din ang paniwala ko. Pero gusto kong malaman kung sinong gumawa nun. Oh, okay. Aaminin ko. Gusto ko rin malaman dahil napakasama ng ginawa niya. Talaga bang hindi mo alam? Talagang hindi. Ano ba akala ninyo? May kinalaman ako doon? Hindi. Ang iniisip ko, baka si Alona ang gumawa. Alam mo? Oh,
Posible. Dahil malaki ang galit niya kay Nika. But believe me, Tito, hindi ko alam kung ginawa nga niya yun. Sana'y mali ako, Amador. Sana nga hindi si Alona. Dahil ayokong maging ganun kasama ang aking anak. Bakit ganito? Hindi ako matahimik sa nangyari kay Nika. Para bang inuutusan ako ng damdamin ko na hanapin ang bumaboy sa picture niya. Apektado na ba ako ng paghanga ko sa batang yun? Naaawa ako sa kanya. Masakit ang pangyayaring yun. Lalo na't isa siyang babae. Inosenteng dalaga. Oh, paano ko ba siya matutulungan? Paano? May mga dala po akong pasalubong for Nika, Tita Sandra. Thank you, Raister. Pero sorry, ha? Ay, lumabas ni Nika sa room niya. Umiiyak pa rin siya. Naintindihan ko po siya. Gusto ko lang naman po sabihin sa kanya na hindi ako naniniwala sa picture na yon. At narito ko para samahan siya sa pinagdaraanan niya. Nasasaktan pa rin siya at nahihiya sa mga tao. Dapat po maparusahan ng taong gumawa ng masama sa picture niya. Dapat makulong siya. Kaya nga lumapit na ako sa NBI Pero kailangan din nila ang mga sasabihin ni Nika. Anak, dinala namin ni Ludi ang tanghalian natin, oh. Oo nga, Nika baby. Dito kami kakain ng nanay mo. Para may kasabay ka. Ayoko kumain, Nay. Tita Ludi. Hindi maaari, anak. Ilang araw ka lang hindi kumakain na maayos. Baka magkasakit ka. Oo nga naman, Nika. Tingnan mo. Ilang araw ka na rin hindi nakakapag-shooting. Kung kailan pa malapit na matapos ang movie niyo ni Raister. Inay, Tita Ludi, hindi nakikita ang pelikula namin. Malulugi na ang producer. Naku naman. Bakit mo naman sabi yan? Dahil sinira na ako. Sinira na ako ng peke picture na yun. Huwag ka mag-isip ng ganyan, anak. May mga taong mahuhusay sa internet. Hindi sila naniniwalang ikaw ang hubad na katawang yun. Tama. Lakasan mo sana ang loob mo. Oo nga naman, Ika. Huwag ka maging nega. At saka lumapit na si Sandra sa NBI. Malalaman din natin kung sino ang nagpakana ng lahat. Huwag kang mawala ng pag-asa, anak. Ipanalangin mo sa Diyos na tulungan kang malutas ang iyong problema. Ay, wow! Ang daming orchids niyan, Besh! Mahal yan, ha? Binili mo? Hindi. Bakit naman ako bibili niyan? Mas masaya ako kung ako ang bibigyan ng mga ito. You mean, para kay Nika yan? Galing kay Raister? Oo na hindi. Ha? Ano ba namang sagot yan, Besh? Kasi, oo, para kay Nika ito. Pero hindi, dahil hindi galing kay Raister. Oh, kanino galing? Ang nakalagay dito, from her secret admirer. Ay! Di ba yan yung nagpadala rin sa kanya ng bulaklak noon? Maybe. Ipakikita ko ito kay Nika ngayon. Makakatulong ito para sumigla siya at lumakas ang loob. Very good yun. Yun talaga gusto kong mangyari. Yung hindi siya makapag-shooting.
Lalong okay kung hindi niya na matatapos yung kanilang movie. Ang galing mo talaga, Alona. Na-damage mo sa ng gusto. She deserves it. Manggagaya siya. Huh? Pero, hindi ka naman niya ginagaya. Sa pananamit, makeup at buhok, magkaiba kayo. Pero sinasabi pa rin ng maraming tanga na magkahawig kami. At yun ang ayoko. Well, it's not her fault. Kinakampihan mo ba siya, Lucinda? Hindi Ikaw yata ang best friend ko. Kaya syempre, sa'yo ko. Dapat lang. Dahil para ka nagtampo sa bigas pag kinalaban mo ako. Ito naman, hindi ko gagawin yun, no? Ay, naku, nakalimutan ko. Kailangan ko na nga palang umalis. Hinihintay na ako ni Tanda. Tanda? Oo, yung mas matanda sa 2 DOM na ipinakilala mo sa akin. O siya, sige, bye-bye na ha. Diyan ka na, bye. Hindi pa tayo tapos. Nika Marquez. Hindi pa. Kawawa naman si Nika. Hindi makapag-shooting. Nanghihina dahil sa nagyari. At tama nga pala si Tito Narciso. Si Alona may kagagawa ng lahat. Iyon ang narinig ko sa pag-uusap nila ni Lucinda. Loda, hindi mo dapat sinira si Nika. Ang gusto ko lang naman, paghiwalayin mo sila ni Reister. Ano kaya ang gagawin ko para makabangon at muling sumikla ang mahal ko? Ay, ang bongga naman ang necklace nitong gift sa'yo, Nika. Ang mahal ni Tech. Oo nga, Nika. At ano nakalagay sa card? From someone who loves you. Marami pala akong karibal. Sa bagay, hindi nakakapagtaka. Mabait at maganda ka. Hindi ko naman kilala ang mga yun. Sa palagay ko, magpapakilala rin sila sa'yo someday. Kaya, Nika girl, huwag kang susuko sa trials and frustrations, ha? Dahil marami nagmamahal sa iyo. At hindi sila naapektuhan ng mga paninira sa iyo, katulad ni Reister. Pero ako po, nagpakilala. Pinaninindigan ang pagmamahal ko kay Nika. Salamat sa inyong lahat sa pagpapalakas ninyo ng loob ko. Ibig bang sabihin ng iting yan? Magpapa-interview ka na? Magsishooting ka na uli! Thanks for coming, Georgia. True friend ka talaga. Of course naman, Sandra. Hindi kita matatanggihan. Lalo na napakainit ngayon ang usapan tungkol dito sa alaga mo. Kay Nika. Ay, bakit nga ba ilang araw pang lumipas bago ka nagpa-interview, Nika? Wala po akong lakas ng loob, Tita Georgia. Iyang-iya po ako sa mga tao. Baka po naniniwala sila sa nakita nila. Pero, hindi nga ba ikaw yung nakahubad na babaeng yun? Alam po ng Diyos, Tita Georgia, hindi po ako yun. Hindi ko po kayang gawin yun. Ay, sa bagay. Hindi ka naman mukhang wild. At hindi mo rin kailangan mag-bold para mapansin. Dahil patok ang first movie mo at ang 2 mong album. Tama ka, Georgia. Kaya sana may mo sa program mo ang interview na ito. Ay, asahan mo, Sandra. Nasa panig niyo ako. Dahil galit din ako sa mga taong mapanira. May ginawa na ba kayong aksyon sa pangyayaring ito? Lumapit na po kami sa NBI. May pinaghihinalaan ba kayong gumawa nito sa'yo? Salamat naman at nagpa-interview na si Nika. It means okay na siya. Tama rin na lumapit sila sa kinauukulan para mahuling gumawa ng masamang post sa kanya. Bakit
Napakagaan ng loob ko sa batang yun. Oh, may tumatawag sa cellphone ko. Si Amador. Ba't ako tinawagan ng tao yun? Masagot na nga. Hello, Amador. Ito, siguro nagtataka kayo dahil tumawag ako sa inyo. Nagtataka nga ako dahil ngayon mo lang ito ginawa. May importante akong sasabihin sa iyo. Alam ko na kung sino ang nag-edit ng picture ng mukha ni Nika para ilagay sa hubad na katawan ng isang babae. Alam mo na? Sino? At paano mong nalaman? Alam mo, Nika, ang saya ko ngayon. Bakit naman? Kasi nagsishooting ka na uli. Hindi ka sumuko sa pinagdaraanan mo. Nakatulong yung interview sa akin ni Tito Georgia para ma-voice out ko ang lahat ng nasa loob ko. At naisip ko rin, ako ang talo pag sumuko ako. Right. Sayang naman ang mga pangarap ko na sinikap kong maabot. At sayang din ang pagsisikap ninyong lahat na matulungan ako. Lalo ka na. Araw-araw nasa bahay ka, kinukwentuhan ako at pinalalakas ang loob. Salamat, Raster. I love you, Nika. That's why I'm doing this. At sana, dumating din ang panahon na marinig kong sasabihin mong mahal mo rin ako. Alona, mag-usap nga tayo. Bakit, Daddy? Parang galit ka. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ikaw ba ang nag-edit ng picture ni Nika? At naglagay sa katawan ng hubad na babae at nag-post sa social media? Ano? Sino may sabi niya sa inyo? Hindi mo na kailangan malaman pa. Sabihin mo ang totoo. Ikaw ba? No, hindi ako, no? Bakit ko naman gagawin yun? Galit ka kina Sandra at Nika. Daddy. Umami ka na. Buko ka na. Alam ko na. Bakit ba concerned ka sa babaeng yun? Ako nga dapat mong intindihin dahil ako ang anak mo. Pinoprotektahan nga kita. Kaya kita kinausap ngayon. Hindi mo dapat ginawa yun. Maaari ka makulong pag nalaman nila. Kung malalaman nila. Bakit? Susumbong mo ba ako sa kanila, Dad? Ipakukulong mo ako? Ayoko nang maulit ang paninira mong yun. Mangako ka. Daddy! Sabi ko, mangako ka. Congratulations, Nika, Raster! Hagdak na naman sa takiya ang second movie nyo. Oo nga, grabe. Ang galing-galing nyo. Thank you po, Tita Sandra, Tita Luni. Salamat po. Nang mag-tour nga po kami kanina sa mga sinehan, pinasalamatan namin ng mga fans. Tama yun. At sabi po ni Madam, magkakaroon daw po kami ng third movie. Nabanggit nga niya sa akin yon. But this time, love triangle na ang peg. Ay, sobrang saya ko po sa success namin, tita. Akala ko po kasi noon, malulugi na ang Alcantara Films dahil nga po sa nangyari sa akin. Kaya ayaw ko na ituloy yung pelikula. Mali pa lang akala ko. Ang mahalaga ngayon, alam mo na lahat ng problema ay may solusyon. At ang pagsuko sa problema ay hindi solusyon. Tama! Tatandaan na po ni Nika yan. Oo nga pala, Nika. Guest ka sa awards night sa Makalawa. So, be ready with your performance. Bakit po ayaw niyo sumama, Nay? Masaya po yun. Marami kayong artista makikita. Mapapanood niyo pa ako ng live.
Lagi naman kita napapanood dito pag nagpa-practice ka. Kaya sa TV ko na lang panonoodin ang awards night. Kayong bahala. Gusto ko lang naman malibang kayo eh. Ay, naku, wag mo ko alalahanin, anak. Hindi naman ako naiinip dito sa bahay. Oh, oo nga pala. Sino nga palang kasama mo ngayong pagpunta roon? Si Tita Ludi po. May aasikasuhin si Tita Sandra eh. Si Rayster naman may commercial shoot. Ah, ganun ba? Ay siya, sige. Mag-ingat kayo, ha? Ang daming tao, Tita. Puno itong sinihan. True, Lalo. Check na check. At may mga fans ka rin nagpunta rito. Nang malamang guest ka. Kinakabahan po ako. Papa, huwag kang kabahan. Carry mo yan, girl. Ay, Tita, tingnan mo. Sino ba? Oh my God. Ang maldita. Kasama si Lucinda. Papadaan dito. Ano pong gagawin natin? Relax ka lang. Wala naman tayong ginagawa eh. Lucinda, hindi ko alam. May Bold Star pala tayong kasama dito sa awards night. Ewan ko ba kung bakit nag-imbita sila ng Bold Star? Nagpaparinig ba kayo? Oh? May sumagot? May tao pala? Oo nga, may tao. O bakit ka naman nasasaktan? Bold Star ka ba, Bading? Ikaw ba yung may picture na hubad sa internet? Maldita ka! Tita, huwag niyo siyang patulan. Ayoko masira ang performance ko mamaya. Tama! Mag-perform ka. Kapalan mo mukha mo, ha? Dahil tiyak, walang papalakpak sa'yo dahil sa magbo-bold mo. Ay, kawawa ka naman. Okay, friends. Dumako na tayo sa ating most promising star of the year. This award will be given to a new artist who succeeded in her first 2 years in the industry. And this year, our most promising star is none other than Miss Nika Marquez. Nika! May award ka pala! Oo nga po, Tita Ludi. May award pala ako. Ang ganda ng trophy mo, anak. Binabati kita. Salamat po, Inay. Masaya po ako. Sa kabila ng mga sakit ng damdamin na naranasan ko, nakita po ng industriya ang mga pagsisikap ko. At napahiya si na Alona sa mga sinabi nila kanina laban sa iyo. Ang ibig mo sabihin, Ludi? Nakatagpo sila ni Alona? Opo, Aling Chari. Muntik ko na nga siyang awayin at sabunutan eh. Nagparinig ba naman kasi kay Nika? Oh, Diyos ko. Nay, bakit po parang natatakot kayo? Tapos na po yun. Wala naman po nangyaring gulo. Kaya wag na po kayong mag-alala. Walang hiya ka, Nika! Walang hiya kayong lahat! May araw pa rin sa akin! Darating mo lang nagagalit ka na naman. Bakit ba? Napahiya ako, Daddy! Napahiya ako! Gustong-gusto nila performance ni Nika kanina! Maganda naman kasi yung pagsayaw at pagkanta niya. Napanood ko yun sa TV. Binigyan pa siya ng award? Sa tingin ko, karapat-dapat lang siya sa award na yun. Bakit ba kinakampihan niyo na naman siya? Ha? Bakit ba kinakampihan niyo na naman? Uy! Easy ka na. Naging makatotohanan lang ako sa sinabi ko. Pareho na lang kayong lahat! Kampi kayo sa walang kwentang babae na yun! Humanda siya sa akin! Hindi ko matatahimikin ang buhay niya!
Wala siya rito sa shooting ninyo? Eh, nasaan siya? Nasa kanila. Ayaw daw mag-shooting dahil masakit ang ulo, sabi ng daddy niya. Kaya heto, pack up kami. May nangyari ba? Kaya masakit ang ulo niya? I mean, is she sick? No, she's not. Naglasing daw siya ng husto at nagwala. Nagalit! Dahil nabigyan ng award si Nika kagabi. Parang napahiya siya, ganun. Umiral na naman pala ang pagiging insecure niya. Ay, si Alona naman kasi. Niyaya niya akong paringgan si Nika. Eh di sinamahan ko siya. Kaso, ayun, instead na mapahiya, parang lalo pang nag-shine si Nika kagabi. Kaya ayun, nasaktan ang pride ni Alona. Talaga? Nag-shine si Nika? Yun ang tingin ko. Kasi ang dami nag-appreciate sa performance niya. At nabigyan pa siya ng award. Dito ko ilalagay sa nilinis kong estante ang trophy ni Nika. Bagay ito rito. Ay, si Nika. Mabuti na lang at hindi ako sumama sa kanya kagabi. Nagkataon. Nagkita na naman kami ni Alona. At yun ang ayoko mangyari. Kaya iniiwasan ko sumama kay Nika. Kasi ayoko magtanong pa si Alona ng kung ano-ano sa akin. Yun ang ayoko. Anong iniisip mo, Nika? Tita Sandra, Tita Ludi, kayo po pala. Nakita ka namin dito sa garden. Kaya nilapitan ka namin. Malapit na po kasi ang birthday ni Rayster. Iniisip ko po kung anong magandang mairegalo sa kanya. Gusto mong maging punong abala, ha? Gusto ko lang po makabawi sa mga kabutihan niya sa akin. Di kung gusto mo, sagutin mo na siya. Ang bruhang ito. Sulsulera pala. Sabi ko, kung gusto niya, eh yung kasi ang pinakamagandang gift. Ang pag-ibig. Thanks for coming here, Nika. Pinasaya mo ang birthday ko. Kaya lang wala akong gift eh. Hindi ko kasi alam kung ano ibibigay ko sa'yo. Parang lahat naman kasi ng bagay meron ka na. Yung presence mo lang dito, okay na yun eh. Nasaya ko na. Lalo na kung sasagutin mo na ang pag-ibig ko. O sige. Ha? Kung ganun, sasagutin na kita. Nika? I love you too, Rayster. Talaga? Mahal mo rin ako? Oo, sabi. Oh, yes! Friends! Friends! Sinagot na ako ni Nika! Girlfriend ko na siya! Ano ka ba? Ngayong kayong dalawa na, meron lang akong gustong i-remind sa inyo. Huwag sana kayong maging mapusok na katulad ng iba para hindi masira ang career ninyo. Tama si Beshi. Career muna at mag-ipon. Promise po, tatandaan ko mga paalala niyo, Tita Sandra, Tita Ludi. At iingatan ko naman po ang aking sarili. Good. Ayokong masabi ng nanay mo, Nika, na itinulakan namin sa kung saan. Hindi ko po kayo ipapahiya, Tita. At ako naman po, mag-iipon po ako para sa future namin ni Nika. Ay, ang bongga naman! Parang kasalan ng ending ni Tets! Alam mo na ba ang latest, friend? Si Nika. Sila na ni Rayster. Ang sabi, sinagot daw ng birthday mismo ni Rayster. Kaya nga, nakita mo na. Flirt talagang babae na yan. Kunwari lang na mahinin. Tingnan mo nga, kaya bago-bago sa showbiz, nag-boyfriend na agad. Ilang taon na nga bang babae niya? I think 18 or 19. And Rayster is 22. Ay, ito tandaan mo, ha?
Makikipag-live-in kay Reister ang alaga ni Sandra Maldita. Mabubuntis at magkakahiwalay din sila. Grabe ka, ha? Manghuhula ka na rin ba? Basta, yon ang nararamdaman ko mangyayari sa kanya. At kapag natupad na yon, ako ang unang hahalak. Oh, yes, Antonia. Yung ternong hikaw at singsing na ipinakita mo sa akin yesterday, yun ang napili ko. At samahan mo rin ng bracelet na ganun din ang design. No problem tungkol sa presyo. Basta makuha ko ang gusto ko. Bukas, para madala ko na. Okay, hihintayin ko. Bye. Tsak magugustuhan mo ang ibibigay kong alahas, Nika. At magkaka-interes kang makilala ako. Natural. Dahil iba ako. Hindi katulad ng sikat admirer mo. Na flowers lang ang kayang ibigay. At ang boyfriend mo, hindi niya rin yung may bibigay sa'yo. Hindi niya kayang ibigay ang kaya ko. Oh, ang ganda naman mga jewelries nitong... This is very expensive, Nika. Oo nga po, tita. At ang nakalagay na naman sa card is from someone who loves you. Ay, napakayaman ang manliligaw ng alaga mo, Sandra. Mukha nga. May request ako, Sandra. Siguro naman, hindi niyo ako tatanggihan. Ano yun, Georgia? I-feature natin to sa program ko, Gagawan ko ng item. Okay lang po ba kung ipaalam ko ito kay Reister? Parang respeto ko po sa boyfriend ko. Ayon sa napanood ko sa TV program ni Georgia, galante ang lihim na manliligaw ni Nika. Mukhang napakayaman. Pero bakit kaya ayaw pa niya magpakilala? Sino kaya ang lalaking yun? Hindi kaya lolokohin lang niya si Nika? Daddy? Oh, Ano yung sasabihin niyo sa akin? buti naman at nagpunta ka na rito. Ano yun? Ano nga? Hindi na matutuloy ang signing of contract natin sa bago mong commercial. What? Umatras sila? Ganun na nga. Anong dahilan? Napapabalita na kasi ang hindi magandang attitude mo. Bahala sila. Hindi naman sila kawalan sa akin. Oh, napapansin ko. Kanina ka pa malungkot at walang kibo. May problema ka ba? Naalala ko lang yung mga admirer mo. Lalo na yung isa na nagbigay ng set of jewelry sa'yo. Don't tell me nagsiselos ka doon. Para kasing ang yaman niya eh. Hindi katulad ko na sa ngayon, hindi ka pa kayang bigyan ng ganong kamahal na jewelries. Hindi naman kita pinaghahanapan. At saka hindi ako mahilig sa maraming alahas. Tingnan mo nga, hindi ko sinuot. Nika, nag-aalala ko. Baka mawala ka sa akin. Hindi mangyayari yun, Reister. Honest ako sa'yo. At hindi ako mabibili ng mga bagay na material. Yan ang tandaan mo. Pasensya na. Nadadala ako ng selos. Kasi mahal na mahal kita. And I don't wanna lose you. Magsabi ka na totoo, Amador.
Kay Nika mo binigay ang alahas na binili mo kay Antonia, di ba? Ano ba sinasabi mo? Hindi sa akin yun. Ipinabili lang yun ng kaibigan ko. Liar! Tol, Nakita ano kong na? jewelries na yun sa TV. Katulad yun ang pinakita sa akin ni Antonia na akala niya bibigay mo sa akin. Hindi nga sa akin yun. Oy, kung hindi sa'yo, sino ang nagpabili? Sino? Hindi ka makapagsalita dahil wala kang maituturo. Bulok na kasi ang dahilan mo. Dahil lang usapan namin, hindi ko sasabihin kahit kanino. Ayaw malaman yun ang misis niya. Sinungaling ka! Sinampal mo ako? Alam mo bang ikaw pa lang ang babaeng nakasasampal sa akin? Ay, wala akong makialam. I don't care. You deserve it. Dahil sinungaling ka. Bakit? Bakit ang babaeng yun pa, Amador? Alam mo naman galit na galit ako sa kanya. Pwede ko naman pagpasensyahan yung ibang babae. Pero si Nika... Alona! Hindi na ako makakatagal pa sa ugali mo. Hindi ko na mapapalagpas pa ang pananakit mo sa akin. Pagod na akong kasama ka. Walang iya ka! Walang iya! Tapusin na natin to. Amador! Maghiwalay na tayo! Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo just to make you happy, magpapalit mo lang ako sa Nika na yon. Lahat ng ginawa mo, sinumbasan ko ng salapi. Kaya wala kang karapatang sumbatan ako! Beshi! Beshi! Halika dito, dali! Bakit ba? Kumakakol ka naman para kang may nakita kang gwapong boylet. Kasi, excited ako sa news ko sa'yo. Ikaw talaga, maritas ka. Ano ba yun? Huwag na nga lang. Sasabunutan kita eh. Ano? Kasi, sina Alona at ang jowa niya, nag-unfollow na sa isa't isa. O paano mo nalaman? Tinignan ko ang mga account nila, no? Ano kaya ang ibig sabihin nun, Beshi? Bestie, BFF? Hiwalay na sila? Ewan. Pwede kasing tama ka. At maaari din namang hindi. Maraming pakuluyang si Alona. Kahit na nga lumabas na sa bibig niya, mahirap pa rin paniwalaan. Kabisado mo talaga siya, no? Oo naman. Teenager pa lang kami, kasama ko na siya. Bakit ba kayo nagkagalit? Gusto mo malaman? Ay, hindi. Ayoko. Kaya nga tinatanong ko dahil gusto ko malaman, no? Sige. Sasabihin ko sa'yo. Pero, sa susunod na nating pag-uusap. What? Separated na kayo? I mean, wala na kayo? Oo. At dahil yun kay Nika. Wait, girl. Mahirap magbintang, ha? Hindi mo naman nahuli sa akto, eh. At saka may jowa si Nika. Lucinda, si Amador ang admirer ni Nika na nagbibigay sa kanya ng mga alahas. Nabisto ko siya dahil sa friend kong alahera na si Antonia. Talaga? Oo. Siya nagsabi sa akin. Hindi alam ni Amador na friend ko si Antonia. What's your next plan? Gaganti ako sa kanila. Lalo na kay Nika. Frenny, hiwalay na talaga ang kasin mo at ang jowa niya. Oo nga. Napanood ko siya kanina sa TV program ni Georgia. Bakit kaya sila naghiwalay? Siguro nakakuha ng mas mayamang sugar daddy si Alona. Pwede. Beshi, Bestie, BFF. Di ba sabi mo sa susunod nating pag-uusap, sasabihin mo na kung bakit kayo nagkagalit ni Alona? Magkausap na tayo ngayon. Tell mo na. Tita Sandra? Tita? I'm here, Nika! Halika! Ludi, hindi pa pwede. Haya na si Nika. Next time na lang ulit, ha? Ay, ano ba yan? Sinaktan ka niya?
Yes. Totoo ba ang sinasabi mo? Yes, Daddy. Hindi ko na nga lang pinakita sa'yo dahil kasi ayoko na magka-problema ka. Walang niya siya. Hindi bali sana maghiwalay kayo. Basta walang sakitan. Dahil kay Nika, Daddy. Kaya niya ako nagawang saktan. Nanliligaw siya sa walang kwentang babaeng yun. Ano? Nabisto ko siya. Siya pala yung nagbibigay ng mga jewelry sa babae na yon? Ano ba yung binabasa mo, anak? News po, Inay, tungkol kay Alona at sa boyfriend niyang si Amador Gonzales. Inabasa mo na naman ang tungkol sa kanya. Baka mamaya niyan, umiyak ka na naman. Iba po ang nagsulat nito, Inay. At sinasabi po dito, nahiwalay na si Alona at ang long-time boyfriend niya. Naku, hindi ako nagulat. Bakit naman po? Ay dahil malamang kaya siya iniwan ng lalaki. Hindi na nakatiis sa sama ng ugali niya. Kahit po ba noong araw na narito pa kayo at bata pa siya, masama ng ugali niya? Oo. Pero, huwag na natin siya pag-usapan. Ang mabuti pa doon ka muna sa garden, ha? Para maiayos itong kwarto mo. Oh, sige na, sige na. Kung nagpunta kayo dito para ayusin kami ni Alona, nagsasayang ka lang ng oras. Bakit mo sinaktan naman ako? Bakit? Hindi baling hiwalayan mo siya. Huwag mo lang sasaktan. Iyon bang sinabi niya sa'yo? Sinaktan ko siya? Masira pala ang ulo niya eh. Amador. Ako ang sinampal niya. Ilang beses niya nang ginawa sa akin yun. Kapag nagsiselo siya. Kaya nagpasya ako na hiwalayan na siya. Sinika, totoo bang ikaw ang nagbibigay sa kanya ng mga alas? Sino bang babae? Pwede kong bigyan ng alas. Basta gusto ko. Wala naman akong asawa. O ikaw, Tito Narciso. Ikaw ba ang kanyang secret admirer? Na walang kayang ibigay kundi puro bulaklak. Huwag kang mananakit. Nasa teritoryo kita. Kahit ano, pwede kong gawin sa'yo. Walang hiya ka. Walang hiya na kung walang hiya. Itigil mo na ang panliligaw mo kay Nika. Hindi ko siya nililigawan. Hindi siya mapapasayo. Kahit kailan. Tandaan mo yan. Ano? Para kay Nika ang kotseng nasa labas nitong bahay? Yun ang sabi kay Manang nang nagdala. Pero sino pang nagbigay ng magandang kotse na yun? Tulad ng dati, yung nagbigay din sa'yo ng magagandang alahas. Kinakabahan ako, tita. Dahil gumagastos siya ng gusto. Oo nga. Baka umasa siya. Kaya nga pipilitin kong alamin sa car dealer kung sino ang bumili sa kanila noon. Oh, may tumatawag sa cellphone mo, anak. Sino kaya ito? Number lang ang nasa screen eh. Sagutin mo. Baka siya yan. Ano malay natin? I-loudspeaker mo para marinig namin. Sige po. Hello? Hello, Nika. Sino to? At paano mo nalaman ang number ko? May kasabihan tayo na kapag gusto, marami paraan. Ako to. Si someone who loves you. Ikaw? Anong pangalan mo? Siguro kilala mo na ako. Ako si Amador Gonzales. Amador Gonzales? Tumawag ako dahil gusto ko sanang makipagkita sa'yo. Ano? Makikipagkita ka sa kanya, Nika? Oo, Reister. Pero huwag kang mag-alala. Kasama ko sina Tita Sandra at Tita Ludi. Pumayag si Amador na isama mo sila? Oo. Kaya nga pumayag din ako. Pero gagawin ko ito upang maibalik sa kanya ang lahat ng ibinigay niya.
ibabalik mo? Oo. Dahil ikaw ang talagang mahal ko. At hindi ko ipinagbibili ang pag-ibig ko. Oh, Mika. Salamat. Mahal na mahal din kita. Basta magtiwala ka lang lagi sa akin, Rayster. Mas lalo ka pang gumanda, Nika. Salamat po. Well, I think, alam mo na ang dahilan kaya ako nakipagkita sa'yo. Opo. Huwag mo na akong pupuin. Naiilang tuloy ako. Gusto ko palang malaman mo na pumayag akong isama mo ang dalawang malapit sa'yo para makatiyak ka na hindi kita lulukuhin at walang masamang mangyayari sa'yo. Salamat po ulit. At pumayag naman po ako makipagkita sa inyo para ibalik ang lahat ng ibinigay ninyo sa akin. At ano? Ayaw mo na mga yun? Nika, pwede kitang bigyan ng mas maganda sa mga yun. Basta pumayag ka lang na maging tayo. Sorry po. Pero hindi po ako material girl. Oh. Hindi ko po ipinagbibili ang pag-ibig ko. May boyfriend na po ako. Siguro naman alam niya na po yun. Dahil hindi naman namin inilihim sa lahat. Nika. Sana po, ito na ang katapusan ng pagbibigay ninyo sa akin. At kung wala na po kayong ibang sasabihin, aalis na po kami. Oh, ang babaeng yon. Siya pa lamang ang bumigo sa akin. Sobra akong nasaktan. Ako? Si Amador Gonzales? Isang gwapong milyonaryo. Tinanggihan ng isang baguhang artista. Oh, ang sakit. Parang hindi ko ito matatanggap. Hindi ko matatanggap. Akin ka lang, Nika. At hindi ako papayag na mapunta ka sa iba. Hindi!